Kamusta mga kaibigan? Ako si Typhoon. Mga kaibigan, maligayang pagdating sa panibagong araw, isang mahigpit na yakap. Kamusta paggalang, pagmamahal mga kaibigan? Tingnan mo, parating na si Dede. Bilisan mo at panuurin si Dede. Nakita ni Dede na nagsimula na ako mag-record ng video, Dede. Nakita niyang nag-video ako kaya agad siyang lumapit. Mabait talaga ang anak ko. Tunay na anak ng Anadolu. Halika dito, halika. Halika, salt ka ng ulo ko. Gusto mo talaga lumabas sa mga video, Dede? By the way, huwag niyong isipin na biro lang ito. Minsan ganito pa rin siya kahit walang video. Sumigaw ako sa hardin. Kamusta mga kaibigan? Akala ni Dede na video ako kaya lumapit siya mga kaibigan. Ibig sabihin, alam niya na may nagvi-video. Gusto niya agad ipakita ang sarili niya. Ang tapang ng anak kong lalaki. Guwapo ang lolo ko. Ilang araw ng sobrang init ng panahon. Grabe ang init mga kaibigan, hindi biro. Pero ngayon, salamat sa Diyos, malamig ang panahon. Kanina umulan ng kaunti, ngayon ambon na lang. Ngayon, ilalabas ko na sana ang mga tupa. Alam niyo naman, kamakailan lang tayo kumuha ng mga tupa at mga kordero. Marami na tayong bagong alaga sa ating bukirin, lumaki na ang farm natin. Mailap ang mga tupa, natatakot sila sa atin at sa mga aso. Siyempre, sa simula, hindi naman talaga mga aso ang kinatatakutan nila, kundi tayo. Mga 5 o 6 na araw na ang lumipas mula noon. Sinanay ko sila sa akin. Minahal, inalagaan at pinakain ko sila kaya nabawasan ang pagiging mailap nila. Tumatakas pa rin sila sa akin, maliban sa mga barako na ngayon ay lumalapit na at hindi na umiiwas kapag pinapakain ko. Dati, sobrang mailap sila. Palalabasin ko sila sa bakuran at susubok ng panganib. Kung palalabosin ko sila sa bakuran, hindi ko alam paano ko sila ibabalik, mga kaibigan. Ngayon, unang beses namin susubukan ito. Gusto ko rin makita kung paano mag-react ang mga aso, lalo na't sanay na sila sa kambing. Malalaman natin kung atakehin nila ang tupa. Pagkatapos nun, hayaban nating alagaan ng tupa. Malalaman natin kung susunod o tatakbo ang mga tupa. Ngayong araw, isang video na puno ng aksyon ang naghihintay sa atin. Ang pakiusap ko lang, sana wag ninyo akong bigiin. Pakisuportahan po ako sa pamamagitan ng pag-like, pag-subscribe at pag-iwan ng komento sa video na ito. Matutuwa po talaga ako. Mahalaga sa akin ang inyong like at komento. Sana wag ninyo akong bigin. Huwag ninyong ipagkait ang inyong suporta. Tingnan ninyo, maganda ang mga like na nakuha ng huling video. Mas ginanahan ako at labis ako natuwa na nakita ko ang inyong suporta. Kaya sana, bigyan ninyo rin ng magandang reaksyon ang video na ito. Ipakita mo na ang ating mga kambing. Sige na, ipakita mo. Alam, Bonjuk! Nasaan si Bonjuk? Ang gwapo kong anak, grabe, tingnan mo ang karisma niya. Lahat sa kanya ay may dignidad, pati ang tingin, tindig, lahat. Anak ng tunay na may danggal si Bonjuk. Ang gwapo kong anak. Ngayon, kuya, ang sarap ng hangin na yon, presko at malamig. Salamat sa Diyos. May ganito kami problema sa tupa. Hindi ko pa rin maintindihan kung anong klaseng hayop talaga ang mga tupa. Gustong gusto ko talagang kambing. Ito ang dahilan, nakita mo ba? Wala ang Bonjuk. Gwapo kong anak ito. Puno ng pagmamahal ang mga ito, tingnan mo, puno ng pagmamahal. Para silang mga sanggol, puno ng pagmamahal, parang aso ang ugali nila. Hindi ba, Bunchuk ko, leon kong anak? Matalino ang mga ito. Matalinong hayop ang mga kambing. Pero ang mga tupa, medyo may problema pagdating sa talino. Bakit kaya? Kuya, may araw. Ang laki-laki ng lilim dito, nandito may gilid pa. Hindi pumapasok ang mga hayop, dun sila humihiga sa labas sa araw. Hindi ko sila maintindihan. Bonjo, Caramel. Caramel, gagatasan na ba namin? Pakainin na natin ng kordero, anak, ha? Pakainin na natin ng kordero, Caramel. Kuya, tingnan mo! Ngayon, pinapakain ko sila ng ganito, di ba? Paano mo ito papatayin at kainin na yan? Nalulungkot ako, alam mo ba? Kasi tulad ng alam mo, parang aso rin sila. Paano mo sila maatim nakatayin? Paano mo sila maatim nakatain? Mga sanggol sila, malalaking sanggol. Si Bonchuk. Mukhang gusto ni Bonchuk na makipag-untugan sa akin. Bonchuk, pwede ba kitang banggain ng balikat? Kung babanggain kita ng ulo, tiyak na ikaw ang makakabasag ng ulo ko, Bonchuk. Tara kuya, tingnan muna natin ang mga aso. Tapos ilalabas natin ang mga tupa. Nagtipon din sa labas ng pintuan ang mga halimaw natin. May problema na nga tayo eh. Huwag kayong matakot sa mga aso pagdating sa mga tupa. Ang pangunahing kaaway ng tupa ay ang aming asdo, si Faisal. Nasaan na si Faisal? Nasaan na ang Faisal na yan? Tingnan mo si Natasha. Bigla siyang tumakbo. Kailangan natin ikulong si Faisal. Uya, nababalo siya sa mga tupa. Sinusubukan niyang makipagtalik. Ikukulong natin siya pero labas muna tayo. Tara na mga bata.
Teka. Hintay. Pasaway. Mga leon kong anak, una, ipapapita ko muna sa inyo ang lahat ng mga anak nila. Hindi ba, mahal ko? Caroline. Ang galing mo. Saan tayo magsisimula? Halika, magsimula tayo sa umpisa. Halika. Kanina lang ay naglinis din ako ng mga kulungan, mga kaibigan. Nilinis ko lahat ng lugar. Kahit nilinis ko na, si Alex gumawa na naman ng kalat. Escobar. Ayan ang aking leon. Tunay na anak ng karangalan, si Escobar. Anong ginagawa ng gwapo kong anak? Hector, tatay. Sandali, haplusin ko muna si Hector. Hector, halika na, baby. Palaking baby talaga si Hector ko. Ayaw niya ng mga tupa. Maria, nailagay mo na ba? Si Maria talaga. Pagdating ni Kuya, butot balat na lang ang hayop. Tingnan mo. Napansin mo bang tumaba siya? Grabe balahibo niya. Napakaganda na anak kong babae, Diyos ko. Inilipat ko ang pwesto ni Carlos Papa. Wala na siya rito. Siya rin si Alex. Nakita kong lumapit siya sa babae. Nilagay ko pa nga silang dalawa ni Odin sa tabi ng isa't isa para magkatuluyan sila. Pero hindi nangyari. Hindi talaga namin mapatuloy si Alex, mga kaibigan, kung mapatuloy ko lang siya. Gusto ko sanang magkaanak kina Odin at isa pa, pero hindi pa pinalad. Odin Papa. Aslan, anak ko. Nasaan ang mga anak? Nasaan ang mga anak? Si Odin Papa ay nasa kondisyon na naman. Carlos! Inilagay ko muna si Carlos sa kulungan, pero ibabalik ko rin siya sa dati niyang pwesto. Halika, puntahan natin siya, tingnan ko nga. Reyna ko! Anong ginagawa ng mahal ko? Ang tapang mo talagang anak na babae. Nagiinit na rin si Asil at malamang ipaparis ko siya kay Hector para alam ninyo. Kaunti na lang, ilang araw na lang ang natitira. Carlos, baba. Talya nung kabayo, halika dito, halika. Grabe ang anak ko, anak. Hindi namin kayang tapatan ng tangkad mo. Ha? Anak, hindi namin kayang tapatan ng tangkad mo. Si Carlos, baba, ipapalit na rin ng balahibo. Ang mga balahibo niya ay talagang naging dilaw. Dadalhin ko siya sa dagat, baka gumanda balahibo niya. Nilinis ko na siya, pero di pa nalalagas lahat. Dahil sa araw, naging dilaw ang balahibo ng hayop, kuya. Carlos, halika. Carlos, halika. Kuwapo kong anak. Grabe ka, lucky mong baby. Malaking baby. Parang halimaw siya. Tingnan mo, nilagyan niya ng laway lahat ng parte ng katawan ko. Ngayon, kuya, kunin muna natin ang tali natin. Naku, inabutan pa tayo ng ulan, malas naman. Itong mga tupa, kung may lalabas lang natin sa ganitong panahon. Siguro naman walang magiging problema, no? Hanapin muna natin si Faisal. Ikulong muna natin si Faisal. Ikulong na rin natin ang mga ason to para hindi tayo malagay sa alanganin. Karabas. Kakadati na ni Karabas, dati pinapakain lang natin siya sa kalsada. Sa totoo lang, kinuha na lahat ng iba pa niyang kaibigan. Sabi ko, buti na lang nailigtas ko si Karabas, kundi napunta na rin sana siya sa animal shelter na yon. Gusto ko rin silang lahat kunin. Sabi ko no sa video, wala may gusto sa mga aso, tol. Sabi ko, buti kahit isa na iligtas natin. Si Karabas, grabe, napaka-dominante. Simula nang dumating siya dito, talagang naipakita niya ang kanyang otoridad. Lahat kinakalaban niya, walang pinipili. Nagalyansa sila ni Dede para pabagsakin si Apollo Maraz. Sila, kung ano-ano na lang. Noong nakaraan, nagkamali si Karabas. Aha, si Faisal ay nandun, tingnan mo. Sinunggaban niya si Tyson, tapos may pagkain pa sa harap niya. Bakit mo ginawa yon? Si Tyson, tingnan mo, hindi naman talaga siya nakikipag-away. Napakabait na si Tyson. Gustong-gusto ko yung ugali niyang yon. Hindi siya nakikipag-away. Anong ginagawa niya? Palagi ko siyang pinapalaya. Huwag niyong pansinin na nakatali siya ngayon. Tumatalon sa palabas ng bakuran, parang sira, tapos pumupunta sa kalsada. Kaya ako siya itinali. Nang sumugod siya kay Tyson, yugyug siya nito. Huwag niyong basta-basta si Tyson, lalo na kapag may pagkain sa harap niya. Magiging sobrang tarantado siyang aso, mga kaibigan. Ngayon, kukunin natin si Faisal, pero hinahabol siya ni Natasha. Sandali nga. Halika dito! Halika dito! Hintay, dito natin hawakan. Hindi, Natasha! Halika dito. Si Rocky ay parang kuneyo na, tumatalon-talon. Nasaan si Faisal? Teka, wag niyong pakialaman. Hoy, Natasha! Tigil. Pauna muna si Faisal, kuya. Habang galit ako sa mga aso, ito ang ginawa ni Natasha. Sobrang pinakalma niya ako. Ngayon, pinapalabas ko ng mga kambing. Si Faisal, baliw na umaatake sa mga kambing. Alam mo yun talagang sinusubukan niyang patayin sila. Sumisigaw ako kay Natasha habang hinahabol niya si Faisal. Paano natin siya kukunin ngayon?
Nagkaroon kami ni Faisal ng kaunting gulo, nakatakas siya sa kamay ko, pati mga kaibigan. Ako na mismo ang nakahuli kay Tyson, Papa. Tigil! Faisal, halika. Tigil Tyson, maghintay ka. Anak, sandali lang. Sandali lang. Allah. Itong si Asye, alam mo, sandali. Halika dito. Grabe naman. Sandali lang, anak, sandali lang. Teka Faisal, teka. Hindi. Maghintay ka. Para hindi mo talaga kayang tapatan yung tao. Tingnan mo, Asye, babasagin ko yung ulo mo, tingnan mo. Tingnan mo, lumayas ka! Hinabol din siya ni Asye. Tumakas siya mula sa kanya, halika. Halika, anak, halika, sige na. Sige na. Faisal, pero tingnan mo, magagalit na ako ngayon, ha? Halika! Hintay? Tigil! Halika! Halika, anak. Sandali lang, anak, hintayin mo. Talagang, ano ba yan? Hintay. Ngayon, ipasok muna natin to sa loob. Halika. Halika. Pumunta ka na. Oh! Halika dito. Halika. Kuya, salamat sa Diyos at nasa loob na lahat ng aso. Si Asiya talaga ang dahilan ng galit ko, alam mo ba? Hawak ko na si Faisal, pero nung biglang napakawala siya ng lakas, tumakbo yung hayop. Grabe, pinahirapan talaga kami. Tingnan mo nga ang nangyari sa daliri ko. Dahil kay Faisal, tingnan mo. Kita ko ba kung gaano na magadaliri ko? Ang sakit niyo yun. Bigla lang nangyari, tingnan mo. Walang, kahit ano sa daliri ko dati. Namaga, nangingitim, ang sama talaga. Kuya, habang nilalabas ko ang mga tupa at kambing, ibig ko sabihin, hindi naman problema yung mga aso. Si Faisal ang problema. Mga bata ba, hindi nilabas yung mga tubig sa labas, mga pasaway kayo. Si Faisal talaga ang sanhi ng problema natin. Ngayon, dahil lalaki si Faisal na asno, medyo nagkaka-interest siya sa mga babaeng asno, mga kaibigan. Gusto niya makipagpares, kaya ganun. Problema talaga. Kapag magpapalabas tayo ng tupa o kambing, ganito karaming trabaho ang kailangan natin gawin. Tingnan mo, nahiwa ako sa isang parte. Hindi mo naman nakita lahat eh. Sobrang napagod ako ngayon dahil dito. Kuya, tara dahan-dahan nating ilabas sa mga ito. Kuya, dumating na naman si Dede. Grabe talaga siya. Kuya, kung saan-saan tumatalon si Dede. Kahit sa... Ngayon, dahan-dahan na natin ilalabas. Tingnan natin. Kukunin ko muna jungkot ko. Bismillahirrahmanirrahim. Tara na, tingnan natin. Sana magawa natin ito pero hindi pa sigurado. Wonjuk, lumabas ka na. Kuya, pati mga tandang lumalabas, may mga manok na gumagala sa bakuran noong isang araw. Karamel, labas ka na. Nakigaw naman. Sige na mga bata. Sige, sila Bonchuk na lumalabas. Tingnan ko nga, lilipat ako sa likod ng mga tupa. Sige na anak, lumabas na kayo. Kumain ng mabuti mga leon ko. Sina anak. Sige na anak. Sana magawa natin, tinan mo yung kabila. Sige na mga binata. Nasaan na sila ngayon? Umalis na ba sila? Salamat sa Diyos. Sige, nakalabas na ang mga tupa, pero ngayon naman, ayaw lumabas ng mga kambing. Lolo, ayan mo muna ang mga hayop. Alam mo ba kung anong meron sa mga ito ngayon? Gusto ng mga kambing na ako ang mauna bago sila sumunod. Tingnan mo. Ibig sabihin, ang kambing ay dapat mong pangunahan sa unahan, habang ang tupa naman ay dapat mong gabayan mula sa likod, mga kaibigan. Ang mga kambing ay naghahanap ng leader sa unahan nila. Nakita mo ba? Sinusundan nila ako ngayon. Bonchuk, halika. Bonjuk, halika! O baka hindi pa sila lumabas. Bonjuk, halika anak, halika anak! Huwag kang pumasok sa loob! Bonchuk, halika na ka! Halika na ka! Halika anak! Halika anak! Halika anak! Mayon. Sinong aso sa labas? Lolo, si Karabas. Dapat hindi siya lumapit kay Tyson. Hindi pa naman masyadong nagugutom ang mga to, sa totoo lang. Kagabi, binigyan ko sila ng damo. At sarap pinapalaya ko na rin sila. Ngayon, halimbawa, alas 9:30 ng umaga, mga kaibigan. O, kunan mo si Faisal. Si Faisal, lumabas at nakasilip sa bintana. Tingnan mo.
Ulan walang niya ka, Faisal! Nakita mo na naman ng mga kambing at tupa. Nawala na naman ang isip mo, hindi ba? Ha? Lumalabas si Pilyo doon at pinapanood sila. Ulan bonchok ko, caramel ko. Sige, manginain na kayo. Pinaalis ko sila tuwing umaga. Maghapon silang gumagala kasama mga kaibigan para makalibot. Tingnan mo, ang lalaki at tatabanan nila. Laging damo at pagkain kaya tumataba sila. Bukang gusto ulit makalaban ni Bonchok ka na. Ha? Bonchok, tumingin ka sa harap mo. Bibili ako ng matibay na barakong tupa, malaki. Lagot ka sa kanya, narinig mo ba? Sinusubukan niya akong saktan. Anak, may balak ka bang magpakabusog, Bonchok? Ha? Si Bonchok, gusto akong sunggaban ng sungay, mga kaibigan. Bonchok, tumigil ka at magpakabait. Grabe, parang nababaliw na to. Bonchok, huwag kang makulit. Baka kita sabayan. Narinig mo ba? Serious ako. Makikipagbuno talaga ako sa'yo. Pasaway ka. Sige na, sige na. Babanggon at sasabak. Babanggon. Oops. Halika! Halika. Nasaan ang mga tupa? Nandun sila. Salamat at nailabas natin agad ang mga tupa. Noong una, hindi talaga sila lumalabas. Tumatakas pa nga sila. Ngayon, paulit-ulit ko sinubukan, kaya medyo natutunan ko na, pero tumatakas pa rin sila sa akin. Tingnan mo. Hoy anak, mapakabuso kayo. Kumain kayo ng damo. May problema ba sa tupa natin o ganito rin ang sa iba? Hindi ko maintindihan eh. Halika. Magkaiba sila ng direksyon. Itulak natin sila sa kabila. Subukan natin. Kuya, may problema sa itim na tupa. Sobrang malap. Pinalalayas niya lahat. May problema ang itim na tupa at pinapakinggan siya ng iba. Nako, sinusundan din naman ng mga ito. Halika! Bumagyo na. Shh, tama na. Nagkalma lang. Hindi! Kuya, wag na kayo kulit pumasok. Inilabas ko kayo para manginain. Gusto na naman nilang pumasok. Dede! Hindi sila sa mga aso natatakot, sa akin sila umiiwas, kuya. Kakaiba talaga ang mga tupa, di pa rin masanay. Sige na anak, kalma ka lang. Si Bonchok talaga matigas pa rin ang ulo, alam mo yon. Bonchok, parang nababaliw ka na talaga sa akin. Si Bonchok, paulit-ulit niya ako sinusubukang banggain, alam mo yan. Teka, urong muna ako ng kaunti. Punta muna ako, doon banda. Halika, 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 halika. Halika anak, halika anak, halika anak. Halika anak, halika. Halika, halika, halika. Halika, halika. Halika, 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 halika. Natataranta sa akin ng mga tupa, kuya. Kailangan ko manatili ng medyo malayo sa kanila. Lumarating na ang mga Bonchok, tingnan mo. Astig ang mga kambing. Kambing ba o tupa? Kambing ang pipiliin ko, kuya. Ang mga kambing, solid na solid. Panalo talaga ang mga kambing. Hindi ito maintindihan ng mga tupa. Alam ko, hindi namimili ng pagkain ng mga tupa. Kumakain sila ng kahit ano. Dito sa amin, parang gilingan ng mga kambing. Kinakain nila lahat. Pero ang mga tupa, minsan hindi nila gusto ang damo. Kung masalay silang sumunod sa akin, may lalabas ko sila sa labas ng bakuran. Madadala ko pa silang magpastol. Ang mga kambing, sumusunod sila. Pero ang mga tupa, wala talaga. Ganyan talaga ang mga tupa, tulad ng nakikita mo. Okay lang, bagal-bagal lang muna. Simula pa lang tayo. Bago lang din mga hayop namin, 1 linggo pa lang. Masasanay din sila paglipas ng panahon. Masasanay din sila paglipas ng panahon. Ya. O, ang itim na tupa ang natutulak sa kanila, tingnan mo, palaging sa akin ang tingin ng mga hayop. Nakikita mo ba? Palagi nila ako pinapanood. Halika dito, halika dito, halika dito, halika dito. Si Bonchok ay nakakaintindi kapag tinatawag siya. Tay, ang mga tupa. Ayan, dahan-dahan siyang papalapit. Mga anak, kumain kayo ng damo. Busugin ninyo mga tiyan ninyo. Ang dagali ninyo, pero may isang barako sa inyo na tumaba na. Ayos din ang kalagayan ng ating kordero. Sa totoo lang, ilalabas ko rin sana siya, kaso umuulan.
Hindi naman kailangan ilabas ang kordero ngayon. Naging parang maliit na sakahan ng aso at tupa dito, lahat meron. Dito sa atin, grabe parang zoo na dito. Kuya, gusto ko talagang mag-alaga. May aso, tupa, kambing, asno, manok, bibe, at kalapati. Ang pag-aalaga ng hayop ay nabibigay sa akin ng kapayapaan. Malayo sa tao, tahimik at abala ka sa sarili mong ginagawa. Kasama mo sila, gets mo? Ibig sabihin, masaya ka rin. Kanina nga, nakita nyo, medyo nadumihan pa ako at umabot pa sa bibig ko. Pero, mahal ko talaga, kumbaga. Nagbibigay ng kapayapaan at saya sa akin ang pag-aalaga ng mga hayop. Lahat sila kasi umasa sa atin. Minamahal ka nila ng walang kapalit, walang kondisyon. Pero hindi ko masasabi ang parehong bagay para sa mga kambing at tupa. Kung hindi sila pinapakain, hindi nila tayo papansinin. Pero ang mga aso, kahit papaano, tumitingin pa rin sa atin. Pero ang mga kambing ay napakagandang mga hayop, katulad din ng aso. Ang gaganda ng asul at lilang bulaklak dito, nakita nyo. Ang ganda ng lugar na ito, kinakain nilang bulaklak. Sana masustansya ito para kay Bonchuk at magpagaling. Caramel, kumain ka ng madami, kailangan ng kordero ng gatas. Pabayaan mo si Caramel na kumain ng damo ng 2 o 3 oras. Isasara ko ito bandang tanghali. Pagkatapos, kukuhanan ko siya ng gatas. Alam nyo, may 2 rin kaming kordero at yung pinakamaliit ay pinapadede namin gamit ang bote. Bumili rin ako ng gatas ng tupa para sa kanila. Si Karabas talaga, buti na lang ginawa ko siya. Sobrang tapat ng aso mga kaibigan. Kung hindi namin siya kinuha sa kalsada, malamang patay na siya ngayon sa animal shelter. Naparatapat ni Karabas, parang tunay na lalaki, kaya mahal ko siya. Hay nako, pupunta na naman sila ron. Sa totoo lang, walang pag-asa ang mga tupa natin. Mga anak, magkalat-kalat na kayo! Teka, tingnan mo. Huya, ayun o, yung itim na tupa, Ibebenta ko na yon, kaunti na lang. O dahil sa kanya. Teka, habulin ko muna sila ng kaunti. Papunta sa kabila. Maraz, magpakabait ka tulad niya, Apollo. Tingnan mo siya. Parang baril, grabe ang galing na anak ko. Magpakabait ka, ha? Kakalinis ko lang ng mga kulungan na yun, tapos dudumihan nyo na naman. Sige na, ihi na kayo, ihi! Sina? 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 Tete, lumayo ka. Sina? Sige na, tingnan mo. Mukhang buntis din yata yung kambing natin na nasa pinakadulo, mga kaibigan. Grabe naman. Kasi ang laki ng tiyan niya eh. Mukhang buntis siya. Sa totoo lang, babakunahan ko rin sila. Kaso hindi ko makita yung isa. May hinihintay akong balita mula sa isa. Pagkatapos nun, ika-40 natin ng maayos ang mga itong mga kaibigan. Ngayon, lalayo muna ako sandali. Kuya, paikot-ikot sila at kung saan-saan pumupunta. Halika na! Halika na rito, kumain kayo ng maayos. Sige na. Hindi talaga sila gutom, hindi. Kapag nagutom ang mga to, siguradong aatakihin nila kahit damo. Hindi sila gutom, sakim lang talaga sila. Yung barakong tupa kakain sana pero ginugulo pa rin nila, ayan, bumalik na naman siya doon. Talaga namang mababaliw na ako ngayon. Anak, halika na kayo dito! Tingnan mo si Chili, nakatingin siya kay Karaya. Sarap niyan para kay Caramel, anak ko. Umaakyat pa nga sa mga puno. Aba, ang mga ito. Bakit ganitong ginawa ng mga ito? Uya, walang damo dyan, wala talaga. Teka nga muna. Tinuturuan ako ng mga tupang ito ng pasensya. Talagang ituturo sa akin ng mga tupang ito ang pasensya, mga kaibigan. Ngayon naman, papunta sila sa kabaligtarang direksyon. Mga anak, may tagutom ba sa inyo? Halika na rito, kasama ang mga kambing. Halika. Ngayon, sina Maraz at Apollo ang nakatayo doon, ya Resulallah. Talaga namang kakaibang hayop ang mga tupa, mga kaibigan. Bakit nga ba sila ganito? Bakit hindi sila nakikinig? Bakit hindi nila naiintindihan? Hindi ko talaga maintindihan. Kakaibang hayop talaga. Ang kambing, napakatalino. Pero ang mga tupa, problema talaga, tingnan mo.
Natataranta pa rin sila sa akin. Di ko alam kung inabuso o sinaktan ng mga hayop na to. Halika. Sige, iwasan muna natin sila ngayon. Ayos ba? Yung likod ng hardin, puro damo. Kaya doon sila pumupunta kung saan walang damo. Hayaan mo silang kainin yung damo sa tabi ng bakod. Hayaan mo silang kainin yung damo sa tabi ng bakod. Ayos ba? Habang nandun sila, ilabas natin ang mga kordero. Doon, sa may mga manok. Hindi natin sila palalabasin sa bakuran. Hayaan din natin silang makalakad-lakad. Pagkatapos, suhulihin natin sila. Bonchuk! Bonchok, dahan-dahan lang, anak. Bakit mo ako sinusuntok? Tupak talaga si Bonchuk. Imbes tumingin sa camera, kain na lang kayo. Tumingin sila sa camera. Diyos ko, grabe naman. Nisip ko tuloy kung dahil ba sa ulan, kaya nila ginagawa to. Pero yung iba naman, pinapastol pa nga sila kahit umuulan. Kunan mo ng video yung mga kulungan. Tingnan mo, kakalinis ko lang yan kanina. Kakalinis ko lang, kuya, pero nilumot ulit lahat. Doon sila dumumi at ipinahide yun. May naglilinis naman, tuloy lang. Sige, nasa kabila na ang mga tupa. Halika rito, ilabas natin ang mga kordero. Hayaan nating maglakad-lakad ang mga hayop. Medyo natatakot sa akin ng mga tupa. Iwan ko muna tungkod ko, tara bilisan, paparating ng kambing. Huwag sanang lumapit ang mga kambing. Bonjour, manatod ka diyan. Oh, sige, tingnan natin sila. Depende dun kung paano natin ilalabas. Naku! Muntik na akong mahulog pababa. Kunan mo rin ng video ang mga manok na ito. Wala na. Ang ganda ninyong tingnan. Uy, mga baby. Ang ganda-ganda ninyong tingnan. Tingnan, malaki ang espasyo dito. Ang mga tupa ay naghihintay sa araw, mga kaibigan. Kapayapaan ito, sila ang nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Halika, tingnan naman natin ngayon ang mga batang tupa. Ulan, anong nangyari? Nako, anong nangyari sa'yo? Ba't ka sumisigaw? Bakit ka nga ba sumisigaw? Nagugutom ka na ba, ha? Anong nangyari sa aking mahal? Nagugutom ka na ba? Masya Allah sa kanya. Halika, kumaso, sandali. Halikan ko muna siya. Kudong ka na ba? Dede, wag-wag kang pumunta rito. May gagawin kami, anak. Hinihintay ko pang gatos ni Caramel. Ibibigay ko mamaya. Ngayon, 3 beses na namin ito binibigay bawat araw. Dati, 1 beses lang, pero marami. Ngayon, hinati na namin sa 3, mga kaibigan. Umaga, tanghali at gabi. Kaunti-kaunti lang ang binibigay namin. Para hindi sila makadiyarya. Bumili rin ako ng gatas ng tupa para sa kanya, pero naubos na rin yun. Ngayon, gatasan ko muna si Caramel. Tapos, mamaya ng gabi, bibili ulit tayo. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka sumisigaw, ha, baby ko? Tinawag ko na ba isa mong kaibigan? Tara, tingnan natin siya. O, wag muna natin bitawan ito, baka mabasa. Anong nangyari? Sige, dumaan ka. Anong nangyari, ha? Tinutawag niyo ba ang isa't isa, baby? Mga munting tupa ko, halika. Ulan, anong nangyari, ha? O, tingnan mo dito. Basa na rin ang bali ng dayami. Kita mo, tanggap na nila ang isa't isa. Ulan, ano nangyari sa'yo? O, anak! Dinadala ko siya, nalulungkot siya para sa kanya. Nalulungkot din ito para sa kanya. Ulan, anong nangyari sa'yo, anak? Oy, 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 oy! Aba, ang ganda ng tinaba niya. Ang ganda talaga ng paglaki nila, tol. Dalan din natin ito ng pagkain pang kordero mamaya. Bumili ako ng bagong pakay ng kordero. Naubos na kasi yung dati. Kumakain na rin yung maliit natin. Tara, kunin na rin natin yung pagkain ng tupa at umalis na tayo. Hayaan mo silang kumain. Kuya, hindi sapat ang balya. 20 kilo ng balya, mga kaibigan. Sa kabuuan, alam mo, sandali, dapat ba natin gamitin ang patpat para dito? Sige, ito na ang bago kong tungkod ng pastol. Maganda ito, hawakan ng brotsa. Teka, huwag kang lumapit, huwag ka. Ang isang bale, 2 araw ang tinatagal. Kuya, ang dami nilang kumain. Wala pa akong nakilalang hayop na mas matakaw sa kambing. Nandito rin pala si Lolo. Lolo, tingnan mo, simula ngayon akin na itong tungkod ng pastol. Pag nagkamali ka, magagalit ako sa'yo. Mga kambing,
Saka kuya, kumakain din sila doon. Buong araw silang kumakain sa hardin. Saka kinakain pa nila yung pagkain na nilalagay natin. Hindi sila marunong mabusog. Nandiyan ang mga kambing, saan naman nagpunta ang mga tupa? Nasa kabila ang mga tupa, kaya pumunta sila sa container. Naging pastol tayo, Typhoon. Anak, ilalabas ko rin kayo. Hayaan mo muna maglakad-lakad mo ngayon. Ayos. Si Maria, napakaganda niyang babae. Diyos ko, ilayo mo siya sa malas. Nung tumaba siya, mukhang bumalik na ang sigla niya. Napakaganda niyang babae. Apollo! Ayos ka ba, gwapo? Si Apollo nakalima na at nabali na naman ng kadena. Hindi talaga namin mapatibay ang kadena para sa kanya. Tingnan mo ulit, tingnan mo. Anak, dahan-dahan lang. Hindi ang kadena ang mababali mo, kundi ang leeg mo sa ginagawa mo yan. Hindi niya talaga gusto si Carabas. Magkaaway sila sa isa't isa. Sinamumuyan niya si Karabash. Buti na lang napunta sa magandang lugar ang mga tupa. Tingnan mo yung pinagtagtaran ko dati. Hayaan mo sila magpakain, kuya. Takot sila sa akin. Kung hindi, kakain din naman sila ng damo. Natatakot sila sa akin. Kung makita niyo si Faisal habang kasama sila, walang hiya talaga siya. Tyson, para kay Tyson yan, di ba Tyson? Si Tyson kuya, kaaway ng mga tupa. Gusto niya atakihin ng mga tupa. Anak, huwag mong gawin. Magagalit talaga ako sa'yo. Sa totoo lang, siguraduhin muna natin si Tyson, sandali lang. Nakatali siya ng manipis na kadena para kapag may pumasok sa bakuran, mabali niya ang kadena at masunggaban niya. Sandali lang. Tyson, huwag mong gawin, anak. Huwag mong gawin, anak. Gagawin kitang asong tagapagbantay ng mga tupa. Narinig mo ba? Ikaw ang aso ng pastol, ng tupa, pastol. Aking Leon, tingnan mo ang karisma mo. Tingnan mo rin yung kama. Purihin ang Diyos sa aking anak lalaki. Purihin ng Diyos sa aking Leon. Handa akong ialay sa Diyos para sa kanya. Anak ng karisma, Tyson. Tumayo ka na parang tunay na lalaki. Halika, pakainin natin ang tupa. Ngayon, Kuya Tyson, Dogo Argentino. Karaniwan, ginagamit ang Dogo Argentino sa panganggaso dahil malakas ang kanilang instinct. Sa Latin America, ginagamit nila ito sa panganggaso ng puma at baboy, kadalasan bilang grupo. Dahil mataas ang instinct niya sa pangangaso, aso lang ang gusto niya, hindi ibang hayop. Ibig sabihin, tinitingnan niya ang ibang mga hayop bilang mga biktima o panghuli niya. Ganun din ang ginagawa niya noon sa mga kambing, alam niyan. Pero ngayon, nasanay na siya sa mga kambing. Pinag-iinitan niya ngayon ng mga tupa. Sobrang grabe siyang umatake sa mga tupa. Ngayon, tingnan mo, itong pake natin, itong palaki ng kordero. Ibibigay ko ito sa kanila ngayon. Binibigay ko ito sa umaga at sa gabi. Kumakain din ng anak. Ang anak din, grabe, nasa bibig niya ang mga ito. Pinaglalaruan niya, sinusupsup at kinakain ng mga ito. Ginagawa kong lahat para lumaki at mabuhay siya. Sana wala maging problema, mga kaibigan. Sana makita natin siya paglaki niya. Dahil minsan, nag-aanak si Caramel, alam niyo naman. Sa ikalawang araw, namatay siya, hindi siya nabuhay. Sobrang nalungkot ako para sa kanya. Sana hindi yun mangyari dito. Medyo nakalampas na rin naman ito ron. Ulan, ano nangyari? Gusto niyo ba ng pagkain? Halika, sana nagdala rin pala ako ng dagdag na pagkain para sa inyo. Hindi ko naisip pero heto, bibigyan ko muna kayo ng kaunti. Halika. Tingnan mo si Bonchuk. Nakuha na rin ni Bonchuk ang amoy ng pagkain. Ang tuso talaga. Ulan, Bonjuk, alam mo talaga ang masarap, ano? Pilyo ka talaga, Bonchuk. Sige, kunin mo. Kumain lang kayo ng konti. Maya dadalan ko pa kayo. Sige, kunin mo. Hindi rin namimili ng pagkain ng mga ito. Grabe, lahat kinakain nila. Sina? Para rin silang yam-yam, laging sumusunod sa atin. Mga kordero! Paparating nga ako. Sige, subukan mong tumakas sa ilalim ng pinto. Labas. Lumabas ka na. Halika rito. Halika, kunin mo. Sige, kunin mo. Kita mo, ganyan din ang kordero. Sabay nila itong kinakain, mga kaibigan. Sana maging masustansya ito para sa mga leon ko. Sila ang magiging alamat ng hinaharap. Sana ay pakpalain sila. Sana ay makpagaling. May dayami dito, binibigyan namin ng pagkain at gatas. Wala kaming pinapabayaan, mga kaibigan. Pero itong dayami na bibilhin ko, halos 100 na piraso na. Kung hindi, naintaglamig. Sa totoo lang, kahit 100 ay hindi pa sapat.
3 buwan ng taglamig. Kung bawat 2 araw ay may isang balya na nauubos. Ano ang gagawin niya? 10,345. 45 mula doon. Meron ding isa pa, kailangan natin ng mga 150 balya. Mga 150. Hindi ko rin alam kung saan ilalagay ang 150 balya, pero bibilhin natin. Isara muna natin at huwag palabasin, kuya, umuulan. Para hindi mabasa ang hayop. O, ano nangyari? Sandali, gusto ko lang aplusin ang pato ko. Hindi ko siya nahuli, pare. Pare, may tali na nakapulupot sa paa nila, sandali lang. Diyos ko! Nagkakabuhol-buhol yung mga gansa. Kahit gustuin mo ulan, hindi mo magagawa ng ganyan yung tali na yon. Sandali lang. Teka lang, anak, teka lang. Grabe naman, pare. Hindi talaga pwede to. Nakikita mo ba? Sandali lang. May lumabas sa isa. Yung isa, teka muna. Sandali lang, hayop ka talaga. Huwag mong kagatin, ha? Walang iya ka. Hindi ako lalapit, baka kagatin mo ako. Pinagtali sila sa isa't isa gamit ang tali. Kita mo? Mga pilyong gansa kayo. Hayaan mo munang manatili yan dyan. Tara na, kuya. Huwag kang sumitsit. Ako ang nagligtas sa inyo sa tali sa paha. Sumisit-sit pa siya sa akin. Saan na naman napunta ang mga tupa? Sundan nyo para hindi mapunta kay Tyson, kuya. Halika. Bodchuk, maglakad-lakad ka na lang sa labas. Huwag mo nang pansinin ang loob. Wala akong pagkain para sa inyo. Ibinigay ko na sa kordero ko. Ang iniisip ko lang ay pagkain. Mga pilyo. Halika! Saan na naman pumunta ang mga tupa ngayon? Lumipat pa sila sa likod. Tingnan natin. Halika, 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 halika. Halika anak, halika anak, halika anak. Balang araw, titira ako sa bundok. Bibili ako ng 500 kambing gaya ng mga Yurok. Papanginain ko sila sa tuktok ng bundok. Ang kambing ay napakagandang hayop. Mahal ko sila, baka kaya sila, ganyan. Kasi pinalaki namin sila ng may pagmamahal. Hindi sila mailap, tingnan mo. Nandun pala ang mga tupa, kuya. Ano masasabi niyo mga kaibigan? Gagawin ba natin to? Kaya ba natin to? Ha? Sa tingin ko, maayos naman ang takbo natin, kuya. Salamat sa Diyos. Maayos ang takbo natin. Tingnan mo, yung itim na tupa, nakatingin na naman sa akin yung walang hiya. Pinagmamasdan niya ako, parang huhulihin ko siya at kakatayin. Wala na ikaw, kinuha kita mula doon. Pinakain kita, dapat kakatayin ka sana nila bilang handog. Pero hindi ko pinayagan, ikaw na itim. Utang niya sa akin ang buhay niya, utang siya ng loob sa akin. Pero parang tinuturing akong kaaway ni itim. Dede, halika dito. Bonjuk, halika, ililipat kita doon sa tabi ng container, Bonjuk. Bonjuk, halika! Bonjuk, halika, dadaling kita doon. Madudulas din siya roon ng tiles. Sige lang, pabayaan mo silang magpakabusog, kuya. Tingnan mo, pareho rin yung may puting ulo. Pareho rin si Kara. Pareho silang nanonood sa akin doon. Tinitingnan kung may gagawin ako. Ipakita mo nga si Faisal. Pinapanood din niya sila mula sa pintuan. Ulang Faisal! Ano nangyari, anak? Ilalabas ko siya, tapos saka mo atakihin ng mga tupa doon. Huzur, sana laging ganito ang panahon, kuya. Kasi sobrang init. Umabot na ng 30 hanggang 35 degree. Tapos pagdating ng Hulyo, aabot pa ng 40 hanggang 45. Ewan ko na lang kung anong gagawin natin. Grabe talaga. Hindi ko talaga gusto ang mainit na panahon, kaya hindi rin ako makapag-record ng video dahil sa init. May high blood ako kasi, kaya sobrang pinapahirapan ako ng mainit na panahon. Ngayon mga tol, naisipan ko mag-record ng video habang pinapastol ko ang mga tupa. Sige, ipagpapatuloy ko na ang pagpapastol sa kanila. Hayaan ko muna silang magpakasawa at magpakabusog ng ilang oras. Iwan ko muna sila sa bakuran at pupunta ako sa container. Habang kumakain sila, alam nyo namang mailap sa akin ang mga tupa. Inaabahan ko rin ang mga payo nyo tungkol sa mga tupa. Sabihin nyo lang kung anong dapat gawin, kung saan dapat mag-ingat, o kung anong dapat baguhin. Kung may mali kami, paki-inform kasi nagsisimula pa lang kaming matuto.
Naiintindihan ko na yung tungkol sa kambing. Halimbawa, ang kambing ay unahan ko, tapos ang mga tupa ay susunod sa likod. Yun ang pangunahing usapin sa simula. Alam ko kung paano alagaan lahat, kuya, pero siguro masasanay din siguro sa akin ng tupa paglipas ng panahon. Kasi ang laki ng pinagkaiba ng unang araw niyang dumating kumpara na yon. Nasanay sila sa lugar. Kilala na ang pinto at bakuran. Natututo sila. Sa tingin ko, masasanay rin sila. Pero sabi ko nga, kayo pa rin. Tingnan mo, Dede. Sasaktan kita kapag hindi ka tumigil. Sige na. Shinader. Huwag mong hawakan ng mga tupa. Pasaway ka, mga kaibigan. Mahal ko kayo. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam. Mag-ingat kayo, mga kaibigan ko.